Yun. So, eto pala yung sinasabi nung nung napanood ko itong ano, itong, mic na 'to, nag-o-order ako. Ang sabing gano'n, para marinig mo daw yung sinasabi mo, dapat isuot mo yung, magsuot ka ng headphone, 'yan. So, nagsuot ako ng headphone, naririnig ko na yung sinasabi ko. So, parang ano yung kapag nasa Radyo Pilipinas kami, yung meron kaming headphone tapos naririnig namin yung sinasabi 'no. So, maganda pala siya, okey. So, 'yan napalitan na yung aking microphone 'no. So, ano naman po ang, masasabi niyo sa ating bagong microphone? 'Yan, okey. Tingnan niyo, umiilaw-ilaw pa. Wala dito sa bundok. 'Di po ba? Wala diyan sa bundok, itong ganitong klaseng, microphone. Kaya natutuwa po ako at nakita ko 'tong microphone na 'to. At yun, in-order ko siya para mapalitan na yung aking, microphone. At maganda siya, oh, meron siyang denoise na tinatawag, 'no? Dali, saglit, Oh, sandali meron siyang may volume siya. Puwede siyang lakasan, puwede ring ano, okey. Ito naman, echo. Kung gusto mong may echo, 'yan, okey. Pero ayoko naman ng may echo kasi hindi naman ako kakanta, 'yan, ganyan lang, okey. Ay, ang ganda! So, puwede ko 'tong magamit kapag ako din ay kakanta. Woo! Tuwang-tuwa, nagkaroon lang ng bagong mic, tuwang-tuwa na, 'yan. Sorry po, ignorante ako, ignorante. 'Yan. So, mga kaibigan, congratulations! Siguro masaya lang tayo kasi 'yan 'no, congratulate natin si General Torre. Deserve niya talaga na maging PNP chief dahil sa dami ng kaniyang mga nagawa, mga kaibigan, talagang nagpe-perform. Hindi po biro na hulihin si, um, Kibuloy, ba? Hindi biro na hulihin si Kibuloy, mga kaibigan. Si Kibuloy ay isang, napakalaking tao, 'di ba? Talagang, high profile 'no, mga kaibigan, at napakarami niyang mga tagasunod sa Davao City. Meron pa siyang KOJC. So, napakahirap hulihin ni Kibuloy. Nakita natin, mga kaibigan, kung paano ang struggle ni General Torre at ng mga pulis nung hinuhuli nila si Kibuloy. At andiyan yung talagang, ah binabatuta 'no ng yung mga tao gumagawa nun, yung mga taga KOJC. Nandiyan yung wino-water cannon 'no ng, bombero 'no, yung, sasakyan ng bombero, inaano sila ng tubig. Tapos nandiyan yung sinasapak sila. May nakita pa nga ako, isang babae 'no, KOJC. Talagang sinusuntok niya yung pulis, ang hirap, mga kaibigan. Tapos ang dami-dami ng, na-dig 'no, na-dig nila na mga ano, yung sa underground. Tapos hinahanap talaga ni General Torre. Tapos nakita niya, sabi niya, hindi pa puwedeng sumuko kasi andiyan yung ano, yung breath 'no, andiyan yung hininga." Sabi niya, nandiyan daw yung heartbeat ni ano, ni Kibuloy. So, pinagtatawanan pa siya ng mga DDS. Ang sabi, "Ay, anong heartbeat yun? Anong heartbeat yung narinig ni General Torre?" Baka heartbeat ng palaka, heartbeat ng, kung ano-ano diyan, daga, 'di ba? Talagang pinagtatawanan nila si General Torre, pero anong nangyari? Oh, totoo naman pala talaga na merong heartbeat dun ni Kibuloy.
At yun nga, mga kaibigan, anong nangyari? Oh, yung isa na lang ang, yung pinakahuli na ididig ni General Torre, biglang, sumuko si Kibuloy. Kasi ayon sa mga nagmamarites na mga taga Davao, nandun daw ang vault, ang kayamanan daw ni Digong. Kaya kailangan na daw talagang sumuko si Kibuloy kasi nga mahuhuli na, nandun yung vault ng kayamanan daw. Hindi natin alam kung totoo yun, di ba? Pero yan ang sinasabi ng mga nagmamarites. Nandyan daw ang vault. So, para mapigilan, no? Para mapigilan yung pagka-discovery ng bolt na yan ay kailangan na talaga na lumabas si Kibuloy. O, edi successful, di ba? O, naalala nyo, pumunta pa nga dun sina Bato de la Rosa, pumunta pa sina Aimee, sina Robin Padilla, pumunta sa Davao at nagpahiring. Di ba? Tapos ini-intimidate nila si General Torre. Anong ginawa ni General Torre? Pinakita yung kanyang step by step na investigasyon at nakita lalo ng taong bayan na talagang dapat palang hulihin si Kibuloy. Di ba na-discover yung mga luxurious na mga ang ganda ng kanyang ng kanyang underground na room na talagang akala mo pang reign, panghari at ang nadiskubre pa ni General Torre doon sa gitna, no, sa underground, doon sa gitna, nandun yung kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos sa paligid ng kwarto ni Kibuloy, nandun ang iba-ibang kwarto ng mga kabataang babae. Doon ka magtataka eh. So sabi ni General Torre, anong sabi ni General Torre? Oh, yun ang nakakabahala. How come na puro babae ang nandun pagkatapos nandun ang nag-iisang kwarto ng isang lalaki na si Kibuloy? 'Di ba? Happy-happy, 'di ba? O Monday ngayon, Monday. Mamimili lang doon sa isang room. Sino kaya dito? Mamimili. Pagkatapos Tuesday, punta naman siya sa isang room. Sino kaya pwede dito? Mamimili lang. Ito si ano. Tapos Wednesday naman, doon naman siya sa kabilang room. Mamimili. Ito si ano, okay to. Friday. Saturday, Sunday, mamimili na lang. Grabe 'no? So yan po ang, nakita. Kaya yung kaso ni Kibuloy, mga kaibigan, ang daming mga lumabas na talagang kahina-hinala at mga ebidensya na lumabas na talagang may nangyayari doon na kababalaghan sa loob ng KOJC. At mga kaibigan, kaya naman yan naisiwalat at nadiskubre ay dahil din sa mga testimony. Dali nga. Ayoko na nga maglagay nito, parang naririndi na ako. Yan, tanggalin ko muna ito. Yan. Yan. Pero ang purpose kasi nito, ang purpose kasi niyan guys, para malaman mo kung meron ka pang boses, no? Kung may boses ka pa or kung nawawala-wala ang boses mo. Kaso parang naririndi ako naririnig ko yung boses ko, no? So tanggalin ko na lang. Yan. So basta okay naman yung boses ko, 'di ba? Yan. So ayan na mga kaibigan, no? Pagpatuloy natin. So si General Torre na po ang PNP chief na napili po ng ating Pangulo. So, ibig po sabihin mga kaibigan, good choice, di ba? Kasi sa totoo lang ang mga mamamayang Pilipino ay si General Torre din po ang talagang gusto na maging next PNP chief dahil si General Torre po talaga ang nakikita natin na talagang dapat na maging PNP chief dahil talagang sobra, hindi po biro ang kanyang mga nagawa.
Katulad ng paghuli kay Kibuloy, katulad na lang ng aresto, no, kay Digong. Grabe mga kaibigan, no, si Digong. Guys, kung mahina-hina ang pinadala doon, kung hindi yun si General Torre, baka hindi na aresto si Digong, 'di ba? Pero dahil ang pinadala doon ay isang matinik, matapang na si General Torre, kaya si Digong ay nadala sa dahig. Pero kung iba ang pinadala, kung hindi si General Torre, wala. Baka madadala siya sa mga kadramahan ng mga Duterte. Baka madala siya sa mga kadramahan. Pero si General Torre ay hindi nagpatinag sa mga drama. Kaya deserve niya talaga mga kaibigan na maging PNP chief. Susunod na PNP chief. Deserve talaga ni General Torre. 'Di ba? Kaya congratulations kay General Torre. Nakakatuwa po, no? Yan. Meron ano si General Torre. Salamat sa inyong suporta. Text po muna at umuusok na phone ko. Salamat po. Ang daming nag-congratulate sa kanya, no? Mga kaibigan, ang daming nag-congratulate. Kasi nga guys, talagang deserve niya talaga. So, talagang super deserve na General Torre ang talagang sandali sandali ilan ko lang to MSGT Rodolfo M. Torre 551354 Philippine Constabulary Enlisted Personnel of the Year, First Surgeon 456 PC Company, Coronadal, South Cotabato, Recom 11. Siya ba to? Sino itong Rodolfo M. Torre? Tatay ba niya to? Ang alam ko kasi ang pangalan niya Nicolas Torre. So, meron ditong ano guys, picture doon sa Facebook page ni Nicolas Torre Jr. or si General Torre. May picture dito na ginagawaran, isang pulis, no, ginagawaran ng award ni President Marcos Sr. Ang pangalan ng pulis ay Master Sergeant Rodolfo M. Torre. So baka tatay niya to? Tatay ba niya to? Kasi bakit Rodolfo M. Torre? 'Di ba si General Torre ay Nicolas Torre? So ibig pala sabihin yung tatay din pala niya ay isang pulis din. Tapos ginawaran din ng award ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ay, ganun pala guys. So, nakita niyo ba 'yon yung picture? Yung kanyang picture sa kanyang sa kanyang page, no? Nakatayo siya pagkatapos merong malaking tarpaulin na nakalagay Master Sergeant Rodolfo M. Torre. Tapos andun yung picture na si President Marcos ginagawaran ng award yung pulis. So siguro tatay niya to, itong Rodolfo M. Torre. Onofre Manalo, thanks ma'am sa vlog mo patungkol kay General Torre. For sure, naggagampanan niya ang kanyang tungkulin sa abot ng kanyang makakaya. Ay opo, talagang the best ito si General Torre. No, talagang ito talaga ang gusto namin na maging next PNP chief kasi talagang the best to mga kaibigan, no? Yung nilagay niya sa kanyang profile picture, ano to? Nilagay niya sa profile picture niya. The most hated man in the Philippines. yun yung kanyang profile picture. The most hated man in the Philippines. Pambihira. Ay, sa totoo lang, ang nag-hate lang naman sa kanya, DDS DDS lang naman Hindi naman mga lahat ng tao DDS lang, di ba?
So, bumubuhos po mga kaibigan 'no, bumubuhos ang, congratulatory messages 'no kay, General Torre dito sa kaniyang pag-angat po 'no, sa puwesto bilang, PNP chief. So, ang galing 'no? So, congratulations and salute to our director and the incoming 31st Chief of the Philippine National Police, Major General Nicolas Torre III. So sino na ang magiging leader ng Criminal Investigation and Detection Group, no? Kasi si General Torre na po ngayon ang the next PNP chief. Ang galing mga kaibigan, no? So saludo talaga tayo dito kay General Torre, napakatapang. Hindi po biro ang mga ginampanan niyang papel sa Marcos administration. Yun lang pagpapadala kay pag-aaresto dito kay Rodrigo Duterte, no? Pag-aresto at pag-send sa kanya papuntang The Hague, mga kaibigan, hindi biro 'yan, no? Grabe yan, mga kaibigan. Kung lalambot-lambot ang tuhod nito, sigurado ko hindi naaresto si Digong sa sobrang dami mga yung mga balakid, no? Nandun yung si Medaldea, laki-laki ng katawan, no? Talagang binabakuran si Digong. Tapos nandiyan pa si Kitty na nanghahampas, nagmumura, pagkatapos talagang andiyan pa si Abansenya, si Hanelet na namumukpok ng ulo hanggang nagkabukol-bukol yung pulis, nagmumura. Grabe mga kaibigan. Kung mahina-hina ang tuhod nito, sigurado ko sa inyo hindi na aresto si Digong. Pero napakagaling talaga ni General Torre. Matapang talaga. Yan talaga ang dapat nating PNP chief. Naku, lagot lalo kay mga kriminal. Lagot talaga. Kung maganda ngayon ang nangyayari sa Marcos administration at kung bumaba ngayon ang criminality, naku, asahan natin pag upo ni General Torre, mas lalong bababa ang krimen. Diba? Yun lang, no? Yun lang mga kaibigan ang katotohanan, mas lalong bababa ang krimen ngayon na si General Torre na ang nakaupo. Kung mababa na ngayon, mas lalo yan, di ba? Yan. So malapit na yan mga kaibigan, no? Malapit na po siyang hanggang kailan na ba si Marbil? Hanggang June 30? June 30 ba? Ewan ko guys, no? Pero paalis na kasi, pa-retire na si Marbil eh, no? Parang hanggang na lang siya, hanggang June, no? Hanggang June na lang siya. So, ito po, pag-alis po ni Marbil, ito, automatic na yan na uupo po si General Torre. Yes, yan. Saludo po tayo lahat, no? Kay General Torre. Yan. So, sandali, lang tayo. Mag-like tayo dito. Yan, mag-like tayo. Comment lang tayo dito. Mag-like tayo dito. Like. Yan. Okay. Like tayo dito. Comment lang tayo dito. Comment lang ako isang comment lang guys ha. Okay, comment lang tayo. Oh. Yan. Yan, okay. Nakapag-comment na ako. Yan, okay na guys. Tingnan nga natin, sandali. Punta tayo sa Presidential Communications. Presidential Communications. Tingnan natin. Yan. Yan. Uy, sandali. Mayroong dito. Mayroong scam alert. Sandali, scam alert daw. Scam alert. Pekeng RTV Facebook page. Nanghihikayat ng investments. My God, ano ba yan? Ano ba yan mga DDS? Ano naman ginagawa nyo sa buhay nyo? Pati ba naman yung RTV, ginagawa nyo ng peke? Grabe naman yan mga DDS. Huwag naman kayong ganyan mga DDS. Pati ba naman yung RTV?
ginagawa niyo ng ano, ng peke, ng page. Grabe naman kayo mga DDS. Ay naku mga DDS, talaga naman mga DDS, 'no. 'Yan, okey. Sandali, parang masyadong ano, 'yan. Sorry guys, bago kasi yung aking ano, bago kasi ito, 'no. So parang ano, ignorante pa ako, ignorante. Bago kasi yung mic ko, kaya parang ignorante pa ako, eh. Sorry guys, wala kasi ito sa bundok. 'Yan. So, tingnan natin, scam alert. Fake RTV account solicits investment online. My golly! Ba't pambihira ito? So, scam alert. Pinapakita po dito mga kaibigan ang peke na RTV Malacanang page. Pero madali mong malalaman kung bakit ito peke, no? Mga kaibigan, madaling malalaman. Eto, sabihin ko sa inyo, yung pekeng RTV page ng RTV Malacanang, ang peke ay 141 likes pa lang at saka 142 following. Samantalang ang legit na RTV Malacanang ay merong 529 followers na. Marami ng followers at merong 20 following, no? So kitang-kita natin yung pagkakaiba. Tapos yung hindi real, yung peke, not verified. Tapos yung legit ay merong blue check. Blue check, ibig sabihin ay verified. Yan, no? So mga kaibigan, alam nyo na kung paano titingnan kung ano yung peke at kung ano yung legit, no? Sandali guys. Alam nyo na kung paano titingnan guys, yung peke at saka yung legit. Dali. Dali guys, ako lang yan. Yan. Yan, para masyado kasing parang ang baba nung ano. Yan, okay. Yan! Okay, mataas na siya. Yan. Okay, so mga kaibigan, tuloy tayo. So yan scam po yan. Kapag nakita po niya yan, scam po yun. Ibig sabihin, yun po ay peke na RTV page, no? So grabe talaga ngayon, maraming talagang scammer sa mundo. Yan. Okay. Tapos mga kaibigan, ano po ang maganda ngayon? Ano po ang magandang nangyari? Okay. So tingnan po natin yung mga magandang nangyari, mga kaibigan. Okay. Ang sabi po ni Lucas Bersamin, mga kaibigan, kanina po si ES Lucas Bersamin ay nagkaroon po siya ng press conference, no? Nag-press con. At ang sabi po ni Lucas Bersamin, tinanong po siya tungkol po doon sa ibang mga secretary, tungkol po kay Boying Rimulya, no, ang ating Department of Justice Secretary. Tinanong po siya kung si Boying Rimulya ay tinanggap ba ng ating Pangulo ang resignation. So ang sabi po ni ES Bersamin ay decline. Ibig sabihin, hindi tinanggap ni PBBM ang resignation ni Boying Rimulya. So ibig po sabihin, si Boying Rimulya pa rin po ang tatayo as Department of Justice head. Siya pa rin po ang secretary ng Department of Justice or Justice Secretary. Si Boying Rimulya pa rin po. So tama pala yung aking hula.
tama pala ang hula ko na ire-retain si Boying Rimulya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi mga guys, kung titingnan niyo 'no, marami marami lang talagang galit kay Boying Rimulya. Alam niyo kung bakit? Kasi DDS, maraming galit na DDS, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit maraming galit kay Boying Rimulya? Unang-una sa lahat mga kaibigan 'no, dito kasi sa pamumuno ni, Boying Rimulya, madami ding naganap, 'di ba? Madaming naganap na ang mga DDS ay galit na galit talaga tulad niyan yung, kina Bantag, kina Tibes, Kibuloy, kay pag-aresto kay Digong. Unang-una mga kaibigan, kung hindi niyo alam, si Secretary Boying Rimulya ay ang ginawa po niya, nireporma po niya ang ating bilibid, ang ating mga prison cell, nireporma niya. At ang maganda po sa ginawa niya, mga kaibigan, ay pinabilis niya, 'no, as Department of Justice Secretary, pinabilis niya yung pagpo-process ng mga papeles ng mga PDL na matagal na dapat na nakaalis or matagal na nakapag-serve ng kanilang mga sistensya, pero nananatili pa rin sila sa loob. Pinabayaan 'yan mga kaibigan ng napakaraming mga, pangulo ng Pilipinas, pinabayaan 'yan. Kahit si Digong pinabayaan 'yan. Baka nga pinagtiyutiyugi na lang yung mga PDL dun, Pero pagdating po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Boying Rimulya ang naging, Department of Justice Secretary, yan po ang ginawa niyang reforma. Pinabilis niya ang mga papeles, pinabilis niya ang pag-aasikaso ng kanilang mga kaso na yung mga PDL na matagal nang nakapag-serve ng kanilang sistensya na nandyan pa rin. Halos dyan na sila namamatay, nagkakasakit sa kulungan. So ang ginawa po ni Boying Rimulya ay inayos kaagad dyan. At kita nyo ang daming nakalaya ng mga PDL. Yan yun mga kaibigan. Kaya maganda po ang pamumuno ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Pangalawa, ano pa? Inayos din po niya yung mga prison cells natin. At yun nga, yung pagpapagawa ng iba-iba pang mga prison cells sa iba-ibang mga lupalop ng Pilipinas. Kasi sobrang congested ang ating prison cells. At yan nakita yan ni Secretary Boying Rimulya. Ano pa yung mga nagawa niya? Mga kaibigan, yung mga high crimes, mga high profile, mga talagang nakakasuhan. At mayroon nga mga nakakakulong na ngayon dahil yan sa pinapabilis ng Department of Justice ang trabaho. Hindi yung katulad ng mga nakakaraang mga presidente ng Pilipinas na napakabagal. Ngayon po, dito po sa pamumuno ni Secretary Boying Rimulya, napakaganda po ng kanyang pamumuno, sa totoo lang. Kaya expected ko na yan na i-retain siya ng Pangulong Marcos at nagkatotoo nga, ni-retain siya ng Pangulong Marcos, siya pa rin ang DOJ Secretary. Kita mo nga paghuli kay Kibuloy, pagpapahuli kay Tibes, kinabantag, nagtatago na yung mga yan. Pagkakaso sa mga high profile na mga kriminal na mga high profile. At yung pagpirma niya, pagbibigay niya ng clearance sa pag-aresto kay Digong. Nademanda pa. Nademanda sila. Guys, no? Si General Torre, si John Vic Rimulya, si Marbil, si General Torre, nademanda pa sila. Dinimanda sila mga kaibigan At parang sandali, binasura ba yun? Sandali, re-recall ko lang. Binasura. Binasura ng Sandigang Bayan. Kaya tuwang-tuwa si General Marbil. Ang sabi ni General Marbil, "Hay, maganda to. At least aalis daw siya na wala siyang kaso."
O, 'di ba? Binasura ng Sandigang Bayan kasi nga, wala, hindi naman talaga ano yun eh. Legit naman talaga yung pag-aresto nila kay Digong, eh, legit yun. Hindi yun ano, hindi yun pagmamalabis. Idinaan si Digong sa due process. Eh my God, mabuti nga si Digong nyo, idinaan sa due process. Si Digong, idinaan ba niya sa due process yung 30,000 na mga natsugi? Mga basta nilang pinagtsugi? Wala, hindi niya dinaan sa due process. Kaya, maswerte si Digong dahil lahat idinadaan sa due process dito sa gobyerno ng ating Pangulong BBM, 'di ba? Oh. Kaya nasabi ko sa sarili ko, retain 'yan si ano, si Boying Rimulya. So tama nga ako. Oh, retain. Tapos isa pa, hinulaan ko rin, mare-retain si John Vic Rimulya. Oh, 'di ba? Totoo. Decline. Dinecline daw ng Pangulo ang kanyang resignation. So, ibig sabihin, hindi tinanggap ng Pangulo ang resignation ni John Vic Remulla. Bakit naman tatanggapin ng Pangulo ang resignation ni John Vic Remulla? Eh, maganda rin naman ang kanyang pamamahala at bagong-bago siya. Tapos kabago-bago, na-demanda agad. Diba? Isa siya sa dinimanda, mga kaibigan, ng mga Duterte. Pero, at least, ibinasura yung demanda sa kanila. 'Di ba? Ibinasura. Dahil legit naman talaga yung paghuli kay Digong. 'Di ba? Yun. So far, tama yung mga hinulaan ko na i-retain. 'Di ba? I-retain. So, yung dalawang magkapatid na Rimulya, ni-retain. No? So, pag-usapan naman natin tong abot presyo na bigas, 20 pesos na lang mga kaibigan, no? So, sino bang Pangulong nakagawa nito? Wala ni isa. Ang Pangulo lang natin, Ferdinand Marcos Jr. So, ibig sabihin, ang Pangulo natin, magaling, matalino, magaling mag-isip sa mga solusyon at talagang maabilidad. Sabi nga ni E.S. Bersamin, ekonomista yan. Hindi siya lawyer, pero siya ay ekonomista at saka finance man. Yan naman ang importante sa isang presidente. Dapat ekonomista. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan natin gumanda ang ekonomiya. At yan ang nangyayari ngayon. Gumanda ang ekonomiya ng ating bansa dahil sa galing ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang gutom, 20 pesos na bigas. Oh, 'di ba? Ano pa nga hanapin niyo, 20 pesos na bigas. Oh, hindi yan nagawa ni Duterte. Eh, paano naman magagawa ni Duterte? Wala namang ginawa si Duterte kundi pagtutukhangin, pagtsutugihin yung ating mga kababayan. Eh, hindi niya talaga magagawa yan, 'di ba? Dahil wala naman siyang iniisip kundi tsugihin ang ating mga kababayan. 'Di ba? So, ayan po ang katotohanan, mga kaibigan, no? Yan. Ekonomista, yung ating Pangulo. 'Di ba? Ekonomista yan. Fernando Lopez, gandang gabi, ma'am. Opo, tama kayo. Congrats po kay General Torre. Salamat din po, Fernando Lopez. Maraming salamat, no? Yan. And si Onofre Manalo, ma'am, tanong ko lang, matagal na po ba ang programa niyong ito? Maganda po ang feedback para sa akin. Thanks again, ma'am. Mga isang taon na po. Isang taon na po ako dito sa YouTube, no? At maraming maraming pong salamat dahil nagustuhan niyo itong ating mga live streaming, no? So, pakipindot na rin po ng notification bell para kapag ako'y naka-live, kayo ay mano-notify, no? Marami pong salamat. And Dodong, hi din sa'yo, Dodong. Yan. And, sabi niya,
Ano sabi ni Elpidio Dionaldo? Maraming ginawang palpak yan si Rimulya. Yung 125 lang, yan ang humarang noon. Ano yun? Yung 125 lang, yan ang humarang noon? Anong 125? Anong 125 na hinarang? Yan. Hindi ko po mag-gets yung inyong tanong, no? Sabi niya sa tanong, sabi niya ni Elpidio Dionaldo, maraming ginawang palpak si Rimulya. Yung 125 lang, yan ang humarang noon. Ano pong ibig niyong sabihin sa 125? Ano po yun? Sabi naman ni Weldan, yung anak niyang adik sa MJ. Okay, ganito yan, Weldan, yung sinasabi niyong anak na adik. Unang-una sa lahat, hindi napatunayan na ang anak niya ay adik. Alam mo ba ang nangyari sa anak niya? Unang-una pa lang, nung nabalitaan ko yun, sumagi agad sa isipan ko, merong gustong sumira sa pangalan ni Boying Rimulya. Kasi galit na galit sila dahil sa mga ginagawa, no? Sa mga kibuloy, sa mga bantag, sa mga ano. So naisip ko na kagad, ay, tinataniman nila to ng intriga si Boying Rimulya. Bakit? Ganito ang nangyari. Yung anak niya nakatanggap ng parcel. Nakapangalan sa kanya, sa anak ni Boying Rimulya. Nakapangalan sa kanya pero walang nakalagay kung kanino galing. Take note ha, nakapangalan sa anak ni Boying Rimulya yung Mary Jane. Pero walang nakalagay kung kanino galing. Pangalawa, nung pinuntahan siya ng pulis at sinabi na ay Mary Jane yan, so hinuhuli siya, tinanong siya, meron ka bang hinihintay na parcel? Anong sagot niya? Wala po akong hinihintay na parcel. Hindi ko alam kung sino yang nagpadala na yan. Wala akong alam, wala akong ine-expect na parcel. Di ba? Guys, kung ikaw ay isang pulis, ikaw ay nag-iimbestiga at ikaw ay isang hukuman, ikaw ay isang judge, iko-convict mo ba yan at sasabihin mo ba na adik siya? Siyempre hindi. Parang ganito lang yan eh. Halimbawa ako, galit kayo sa akin dahil nagtatanggol ako kay PBBM. So gagawa kayo sa akin ng kabulastugan. Papadala kayo ngayon ng MJ, kunwari MJ din, ipapadala nyo sa sa address ko. Ako naman, dahil meron akong padala, tatanggapin ko yan. Kasi pinadala nyo eh. Tapos kamukat-mukat mo, may pupunta sa bahay ko, sasabihin, "Uy, MJ yan. Ganito, tapos uhulihin ako. Tatanungin ako, meron ka bang ine-expect na package, parcel na darating? Siyempre sasabihin ko wala. Lalong-lalo na walang nakalagay kung kanino galing. Ibig sabihin, tinaniman. Yung ginamit yung anak ni Boying Rimulya, ginamit yung kanyang anak, tinaniman ng MJ, pinadalhan ng MJ para sirain ang pangalan ni Secretary Boying Rimulya. Yun. Ang purpose nun, hindi para sirain yung anak, kundi para sirain si Boying Rimulya. Yun ang purpose nun. Kasi galit na galit yung mga DDS kay Boying Rimulya dahil sa pinagkagawa niya. Mga bantag, mga tibes na yan, mga kung ano-ano na yan, mga high-ranking official. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Hindi napatunayan ng korte na yung anak ni Boying Rimulya ay gumagamit ng MJ. Pinadalhan lang siya ng parcel. Halimbawa, baliktarin natin, kayo, yung mga nagsasabi ngayon, kung ikaw, well done, ikaw nagsasabi ngayon, kung padalhan ka ng parcel, merong may galit sa'yo, padalhan ka ng parcel na MJ, Mary Jane, no?
Siyempre tatanggapin mo kasi, uy, may parcel ka, tuwang-tuwa tayo, 'di ba? May parcel. Tapos ang laman pala MJ, mamaya may kakatok sa'yo ng mga pulis. Uy, MJ ang laman yan. Pagkatapos aarestuhin ka. Oh, matutuwa ka ba ngayon tsaka yung pamilya mo na ikukulong ka habang buhay nang dahil lang sa may nagpadala sa'yo ng parcel na ang laman ay marijuana pagkatapos hindi mo naman yan expected, hindi mo naman kilala, at wala ka namang ine-expect na may darating sa'yo na Mary Jane. O, ganun lang yun. Isip-isip kayo, mga DDS. Minsan kasi ang patanga nyo eh. Masyado kayo mga tanga, mga bobo. Naniniwala ka agad kayo sa mga ano. Alam nyo, sa totoo lang hindi sa pagyayabang. Ako talaga ano eh. Masasabi ko talaga, matalino talaga ako. Sa totoo lang. Ever since naman eh, kahit nung bata pa ako, matalino talaga ako. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-iisip ako eh, kapag merong intriga, yung kaibigan ko, ay alam mo si anong ganyan-ganyan. Titingin na ako sa kanya, hindi agad ako naniniwala. Ang sa akin, ebidensya. Ayoko nang nagmamarites. Ayoko nang ganun-ganun. Si ano. Wala sa akin yan. Yung mga marites-marites. Minsan may kasama akong vlogger. Alam mo si ano ganito, ganyan. Ganun ba? But at the back of my mind, hindi ako naniniwala. Ganyan. Kailangan ebidensya. Hindi pwede yung, ay si ano, alam niyo ba ganyan? Ha? Ganon? Ay, tapos pumunta sa, alam mo si ano, ganito pala yan. Si ano ganon? Ay, ganon pala siya. Ay, mga bobo. Mga bobo kayo. Pag merong chismis, naniniwala agad kayo? Bobo kayo. Kung ganon, di ba? Bobo talaga kayo. Sorry pero yan ang katotohanan. Bobo kayo. Ang naniwala sa mga chismis na wala namang verification at hindi naman totoo, hindi naman napatunayan na totoo, ay mga bobo. Kaya nga kayo mga DDS, ang tawag sa inyo bobo. Kasi naniniwala kayo sa mga chismis. Yan. Bobo! Lalo ka na, tambi. Ikaw si Sara ka eh. Si Sara ka, tambalos-los ka. Bobo ka! Bobo ka talaga. Andali guys, inom mo naman tubig. Inom mo na akong tubig Bihira. Diba? Ang naniniwala sa sabi-sabi, mga bobo. Ang laki ng jar ko. Para hindi na ako maubusan ng tubig. Kasi minsan, kapag ganito lang, ubos agad eh. No? So sabi ko, bili nga ako ng malaki. No? So ito, malaki na yung lagayan ko ng tubig. Para hindi agad siya maubos. Diba? Yan. So ano pa? Yan. Yan mga kaibigan So nasagot ko na yung nagsabi dito. Nasagot ko na sabi ni Cesario Baez, sa itsura lang, matalino ka nga. Ang tawa mo, artificial, di totoo. Remember, kung ano ang sinasabi mo ay reflection of your person. Correct ka. Tama ka dyan. Tama ka. Kung ano ang mga sinasabi ng isang tao, kung anong lumalabas sa kanyang bibig, ay refleksyon kung sino siya. Kaya nga si Sara Duterte ay isang evil, masamang tao. Kasi biruin mo, nagtitreat siya na ichuchugin niya si PBBM at Elisa, si SMR.
At may kakilala siyang assassin at nangontrata. My God. Vice Presidente, may kilalang assassin, nangungontrata. My God. Ito, ito pa ha. Ito, take note, take note. Tandaan nyo to, take note. Abogado siya. Lawyer siya. Di ba dapat ang isang lawyer, kapag meron kang nalalaman na ang isang tao ay isang assassin, di ba dapat ang ginagawa mo, isusuplong mo yung assassin sa pulis para hulihin yung assassin dahil masama ang kanyang ginagawa? Pero bakit ang ginawa ni VP Sara Duterte ay kinausap ang assassin, kinontrata ang assassin para pumatay ng tao? At presidente pa ng Pilipinas ha, ang ipapapatay ha, at saka First Lady, at saka si Speaker. Hindi pa kayo nababahala, mga DDS, na ang inyong idolo, alam niya na masamang tao, yung assassin, dahil pumapatay ito ng tao, pero binabayaran pa niya, kinontrata niya. My God! So dito, confirm ang Davao Death Squad, confirm na talagang sila ay nagpapapatay ng tao. Di ba? Tama ka dyan, tama ka. Ang lumalabas sa bibig natin, refleksyon ng ating pagkatao. Palagi kong sinasabi yan. Si Digong, palamura. Minura ang Diyos, istupido daw. Minura ang Papa. Pagkatapos ano pa, umamin na siya ay manyakis. Minanyak niya yung kanilang katulong. Bata pa siya nun ha, pero manyak na. Minanyak niya yung katulong nila. Ano pa? Umamin na pumapatay siya ng tao. So lahat ng kanyang mga sinasabi, refleksyon ng kanyang pagkatao na masama siyang tao. Ang tanong, alam niyo na masama siyang tao, pero iniidolo niyo. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya ay mabuti para sa inyo. Ibig sabihin, kayo, same feather, flock together. Ibig sabihin, mamamatay tao din kayo, bastos din kayo, manyakis din kayo. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, masamang tao din kayo. Kasi, nagsusuporta kayo sa masamang tao. Yun lang yun. Diba? Refleksyon ng inyong pagkatao, lahat ng sinasabi nyo. Ako, wala naman ako sinasabing masama dito eh. Kaya okay lang sa akin na sabihin mo na lahat ng sinasabi ko, refleksyon ng pagkatao ko, dahil lahat ng sinasabi ko ay maganda. At ang sinasabi natin dito, alam mo yung tagline ko, fight fake news, expose the truth. Yun ang aking tagline. Fight fake news, expose the truth. Kaya kung nasasaktan ka sa mga sinasabi ko, sorry na lang, huwag mo akong panoorin dahil ini-expose ko dito ang mga katotohanan para i-fight natin, para labanan natin ang mga kasinungalingan. Kailangan natin i-expose ang katotohanan. Yan ang totoo. Kaya kung nasasaktan ka sa mga pinagsasabi kong katotohanan, huwag kang manood sa akin. Huwag kang manood. Yun lang yun. Huwag kang manood. Wala akong pakialam sa'yo. Huwag kang manood. Diba? Iinom lang muna ako, ha? Inom lang muna akong tubig. Diba? Yun lang yun. Fight fake news. Expose the truth. And in order for me to expose the truth, or in order for me to fight fake news, we have to expose the truth. Di ba? Para i-fight natin, para labanan natin ang fake news, kailangan natin i-expose ang katotohanan. Yun yun. Yan yun. Di ba? Alam nyo na. Alam nyo na guys.
O sabi ng isang DDS, "Sapakan tayo." Excuse me, hindi ako bayolente na katulad ng Sara ninyo, bayolente. We can have a healthy debate here if you want, pero hindi ako, not to the extent na gagamitin ko ang aking kamay para sa inyo, para manapak ng tao. Hindi ako ganong level, napakababa ng kanyang level. Hindi ako ganyan sa level niya. Asal kanto, asal basura, asal kanal. Sabi nga niya, 'di ba? Kaya kong makipag-away sa kanal. Sabi niya, 'di ba? Doon sa rally, nandun sina Isko, na kaya daw niyang makipag-away sa kanal. Eh paano kasi asal kanal ka, asal kanto ka, asal basura. Hmm. Hindi ako bababa sa level mo. Kung ikaw asal kanal, hindi kita sasabayan dahil madudumihan lang ako sa'yo. Excuse me, meron naman akong breeding, good breeding, hindi katulad mo. Hindi katulad sa idolo nyo, si Lustay Sara. Excuse me. 'Di ba? Oh, 'di ba? Oh, basa pa tayo dito. Basa tayo. Ah, basa tayo ng basher. Anong sinasabi ng basher dito? Ah, sandali na, biglang nawala. Okay, okay. Yan. Okay, si Lynn Mariano, good news. Congrats, General Torre. Congrats nga po, no? Salamat po sa panonood. And Loretta Adawag Artonio. Hello po, watching from Rome, Italy. Salamat po sa panonood from Rome, Italy. Gilan Nev, congrats po kay Chief PNP Major General Torre at New Solgen Attorney Berberabe. Much deserved appointment. Yes, tama po kayo. Congrats, no? Congrats po, Sir Torre, Expedita Devota. And Candy Shop, yan. Oy, chismosa! Chismosa si Candy Shop. Yan. And then, sino ba dito? Jose Kaliwag, congratulations General Torre. Yes, congratulations nga po, no? So mga kaibigan, meron lang po tayo ditong ano, saglit po Okay. Okay, so to. Eto mga kaibigan, so basahin lang natin tong press release, no, ng Office of Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, no? Speaker Romualdez at 8 Ladakh meeting, House delivers near 100% of 27 of 28 priority legislative agenda target for approval before the end of third regular session. Alam nyo guys, napakagaling ng ating speaker. Bihira ito nangyayari. Palagi mga kaibigan sa panahon, no, sa panahon po ng ating speaker Ferdinand Martin Romualdez, ito lang talaga yung Congress, no, na sa pamumuno po ni Ferdinand Martin Romualdez. Dito lang talaga na yun bang natatapos ng maaga ang trabaho. Magaling talaga ang pamumuno, no, ng ating speaker. Hindi po katulad sa Senado. Ang dami ng bill, ipinasa ang Kongreso. Ang Senado, inuupuan lang. Kaunti pa lang ang kanilang napapasa. Approve na sa Kongreso, pagdating sa Senado, tinutulugan. Si Robin Padilla,
Nasaan na ba yun? Ito, gamitin ko to. Si Robin Padilla, ganito. Yan po ang ginagawa ng mga senador. Ang dami ng bill na ipasa ng Kongreso per second, third reading, ibinato na nila sa Senado. Pagdating sa Senado, tinutulugan. Si Robin Padilla, ganyan lang. Oh. My God, magtrabaho kayo. Sayang ang pinapasweldo sa inyo ng taong bayan. Mabuti pa itong Kongreso eh. Sabagay kasi mga kaibigan, nasa pamumuno din yan eh. Magaling kasi talaga Speaker Martin. Napag-unite niya ang Kongreso, napag-unite niya 300 plus na congressman, napag-unite niya, napapabilis ang trabaho dahil lang sa kung mayroong instruction si Speaker Martin, sinusunod. Magaling. Magaling ang leadership ni Speaker Martin. Kita niyo yung nakaraang kongreso, yung kay Digong, sina Velasco at saka sina Cayetano. 'Di ba? Away-away sila. Away-away. Wala sila masyadong Naalala niyo ba si Digong noon? Nag-aalala na si Digong nung naalala ko, guys nag-aalala na nun si Digong. Parang na siya, ano ba tawag doon? Yung nagpapanik na siya eh. Mag-end of the year na. Hindi pa rin na-approve ang budget sa Congress. Alala ko yan guys eh. Kasi pa ako nun eh, nagsusuporta pa ako nun kay Duterte eh. Kasi hindi pa naman niya inaaway si PBBM eh. Nagsusuporta pa ako kay Duterte nun. Inaabangan ko nga yung mga talk to the people ni Duterte, inaabangan ko yan. Gabing-gabi na. Kasi di ba pumapasok siya gabing-gabi. Natutulog siya hanggang gigising siya, hapon na, gabi na siya papasok. Yun pala kaya naman gabi pumapasok kasi pagkatapos ng gabi may happening. Tapos may mga pumapasok sa Malacanang ng mga babae, mga sexy. Pagkatapos, alam niyo na kung anong kasunod. Di ba? 125 bawat babae. Mga guys, walang nakakapag-debunk niya na wala ni sinong DDS ang nagre-reklamo sa mga sinasabi ni Nino Barsaga. Kasi sabi ni Nino Barsaga, sige, anuhin niyo ako. Mas lalo kong ilalabas. Marami akong alam. Ni isang DDS walang nakakapag-debunk dyan. Yan sa sinasabi ni Nino Barsaga na isang babae ipinapasok sa Malacanang 125 isang babae. Ganyan po. Pangulo ka ng Pilipinas, papasok ka, halos maggagabi na, magto-talk to the people ka, gabi na. My God, pagkatapos mong mag-talk to the people, madaling araw na, happy na, mga babae. Ganyan po siya kabastos, yung inyong presidente nyo dati. Yung Pangulo namin ngayon, alas 7, nandyan na sa Malacanang, nagmi-meeting na. Anong sabi ni Claire Castro, ni Yuse Claire Castro? Mas maaga pa daw dumadating ang Pangulo kaysa sa kanila. Kaysa dun sa ibang mga sekretary, mas maaga pang dumadating ang Pangulo. Tapos pagdating sa gabi, ganon din, matagal umuwi kasi madami pang ginagawa, madami daw silang meeting. So sabi ni Yusek Attorney Claire Castro, nalaman daw niya, grabe pala daw sipag ng Pangulo natin. Hindi katulad ng Inday Lustay nyo, mana sa tatay. Saan pumupunta? My God, wala siyang nagagawa. Anong ginawa ni Sara? Anong legacy ni Sara? My God, mula nang nakaupo siya, wala siyang legasya. Anong nagawa ni Sara? Sige nga, sabihin niyo, anong nagawa ng Sara niyo? Wala. Puro lang pamamasyal, puro lang paninirang puri sa Pangulo natin, puro lang pagpapabagsak sa Pangulo natin. Walang nagawa ang inyong Sara. Real talk tayo dito. Sige nga, anong nagawa ng Sara niyo? Ilagay niyo dito. Ilagay niyo, i-comment niyo, anong nagawa ng Sara niyo? Walang nagawa ang inyong Sara. Kahit anong gawin nyo, talo na kayo. Kahit anong gawin nyo, talo na kayo. Ginagaya ko lang si Sara. Sinabi niya yan, siya ang nagsabi niyan. Kahit anong gawin nyo,
talo na kayo. Kahit anong gawin niyo, talo na kayo. Si Sarah nagsabi niyan, ginagaya ko lang, parang bata. Ay mga guys, 1 hour na pala. Mamaya na ulit mga kaibigan. No? Maraming po salamat. Babalik na lang ako mamaya guys for another live. Bye-bye! Maraming po salamat sa mga DDS na nanonood. I love you all. At maraming salamat din po sa mga PBBM na nanonood. I love you all. At maraming po salamat sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye! God bless!